Mga kababayan, update po muna tayo sa lagay ng ating panahon at sa minomonitor po natin na si Bagyong Christine na ngayon nga po ay mas lumalakas sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Pero bago ho yan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kababayan, sa kasalukuyan po ay patuloy natin minomonitor ang pagkilos nga po nitong si Bagyong Christine. As of now, ang kanyang lokasyon po ay meron pong layo na 805 kilometers dito po sa may direksyon ng east of Eastern Visayas. Kung titignan po ninyo, ang kanyang lakas po ngayon ay nasa 65 kilometers per hour na po. Malapit pa rin sa sentro. Up to 70 to 80 kilometers per hour naman ang bugso ng kanyang hangin, at pa westward po ang kilos. Medyo bumagal po ito ngayon, nasa 15 kilometers per hour. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano siya gumagalo pa direksyon nga po dito sa may southeastern Luzon. Kaya nga po pinag-iingat yung area po ng South Luzon, North Luzon, kasama na rin po ang Bicol region, dahil nga po malaki ang chance na maglandfall po dyan within the next 24 to 48 hours. Sa gayon mga kaibigan, kung titignan po ninyo, itinaas na rin po ang storm wind signal number 1 na may lakas pong hangin na 39 to 63 kilometers per hour. Yung mga lugar po na ito, maging handa po tayo. Kasama pa rin po dito ang lugar po ng Catanduanes, Masbate, kasama pong Ticao Island at Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at eastern portion po ng Quezon. Kasama rin dyan mga kaibigan ng Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Kung titignan po ninyo, nakataas po dyan ang wind signal number 1. So maging handa at mag-antabay po tayo sa mga susunod na kaganapan. Posible po tumagal ng 36 hours po itong wind signal number 1, at magdedepende po kung maitataas pa ito sa signal number 2 kapag mas lumakas pa yung hangin. So magmamonitor at dapat magbantay tayo sa lagay po ng ating panahon. Inaasahan naman po by tomorrow sa area po ng Batanes, Bubuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Palawan, Romblon, at Aklan, Antique, Negros Island Region, Northern portion po ng Cebu, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, Davao del Sur, Davao Oriental ay apektado po ba kaibigan nito nga pong si Bagyong Christine. As of now, pinag-iingat ang malaking tsansa ng pagbabaha sa mga lugar po na yan, kaya din po sa landslide, sa mga landslide prone area, sa mga mountainous area na aking nabanggit. Malaki ang tsansa na magkaroon ng malawakang pag-uulan po mga kaibigan kinabukasan po October 22, 2024. So mga kaibigan, tignan nyo po yung weather forecast track natin na halos isang linggo po si Bagyong Christine na mananalansa or magi-stay po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So mararamdaman natin na medyo malakas-lakas na kanyang epekto pagdating po ng Huwebes at Biyernes. Pagdating naman po ng Sabado mga kaibigan, ito ay unti-unti na pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility natin. October 26 po yun, 2024. At pagpatak po ng Sunday ng umaga, ito ay nakalabas na po ng PAR. So mga kaibigan, ngayon pa lamang maging alerto at maging handa tayo. Hindi natin malalaman kung gaano ba mas magiging malakas pa ito nga pong si Bagyong Christine sa mga susunod pa na mga araw. Basta ang mahalaga dito mga kaibigan, lagi tayong inform, lagi tayong alerto, nakaredy ang ating mga gamit mga kaibigan. Yung mga malalapit po sa mga lugar na bahain, mag-evacuate po kayo, umalis po kayo kung sakali po magkaroon ng malawakang pag-ulan or banta ng pagbabaha. Yung mga matataas po na lugar dyan, yung mga mountainous area, mga landslide prone area, umalis po kayo dyan kapag kinakailangan kung magkaroon po ng malawakan at malakas po na pag-uulan. So mas maganda lagi tayong nakahanda sa lagay ng panahon, dahil ito nga po si Bagyong Christine ay meron pong kategory o posibleng maging malakas na bagyo. Hindi ko po kayo tinatakot mga kaibigan, nagiging real talk lamang tayo at sinasabi ko lamang po sa inyo ang mga posibilidad na mangyari, dahil nga ayon na rin sa pagkatala ng Pag-asa within the next 24 to 48 hours, ito may chance ng strong typhoon na po mga kaibigan. So yung posibilidad ng super typhoon hindi natin inaalis mga kaibigan, pero wag naman po sanang mangyari. So yun lamang update natin for today, and please huwag kalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.